Ito ang unang araw ng ensayo ni Alex bilang isang scholar. At dito nga ay makakasama niya ang dalawa pang scholar na si Sean at si Cemento. At dahil nakita ko na nga kung paano maglaro tong si Alex, ay alam ko na ang kalalabasan ng unang ensayo niya. Go! 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 Nice one! Nice one! Good job! Nice one! Hit! Nice one! Pasok nyo! Pasok! Nice one! Good job! Si Cemento, hindi. Pag sinabing 6 o'clock, pawis ka na nun. Mag-start na yung training. So mga 5:30, nasa court ka na. Okay? Hindi yung 5:30 na ayos mo yung kumot mo. Ay, 6 o'clock. Get me? Ayaw na maulit yun, okay? 6 o'clock, andun na tayo. Pawis na kayo. You go 30 minutes before kung anong oras yung sinabi. Alright, so guys, maging consistent na kami. Court training na kami every 6 a.m. dahil kinakailangan nila mas advanced na skills and apply na nila situational moves. Tsaka yung mga galaw nila kailangan nila mas madagdagan combined with the shooting. So, first time kong masusubukan ma-ensayo si Alex tsaka si Sean dito sa court. Well, actually si Cemento rin sa mga gantong klaseng ensayo. So, wala dito si Ashley. Si Ashley lagi ko kasama yun, si Airlabid. Yan, inabes ko na sila nakasama sa mga court training natin. Pero ito, tatlo na to, plus ito si Mark. Hindi ko pa nakakasama. So, introduce ko muna sa kanila yung mga quick pull-up para at least sa kahit anong galaw na gawin namin, ma-apply na nila yun. And all of the footwork na ginagawa namin sa bahay, ita-transfer na natin dito. So, unti-unti lang yung one step at a time, guys. And matapos sila mag-stretching, very important. Jogging na sila, nag-stretching na sila para maka-all out kami sa ensayo. Sabi ko na nga ba, hindi siya mangangapa. Dahil katulad ni Dia ay sobrang skilled tong si Alex. Sobrang ganda ng footwork, sobrang ganda ng ball handling. Halos perfect ang kada execution. Ang tinatrabaho ko na lang dito is yung speed, yung timing. Dahil syempre, meron pa rin certain parts sa kung saan kailangan nila mag-improve. Lalo na si Alex, hindi naman ganong katangkaran, kailangan niya talaga maging sobrang shooter at repetition ang mangyayari dito. Ang goal ko kay Alex ay maging sobrang shooter siya at maging sobrang explosive. Dahil mapupunan nito ang height disadvantage na meron siya. Pero magiging matagal na proseso yan. Bonus na lang talaga na meron siyang napakagandang footwork at ball handling. Ito nga pala ang unang pagkakataon na ako ang magtuturo kay Alex dahil sa unang 4 sessions niya ay si Coach Jake ang nag-handle. Shoutout nga pala kay Coach Jake dahil kitang-kita na talaga dun sa 4 sessions ay siniksik niya ang ensayo ni Alex at dahil dun ay hindi na nangangapa si Alex sa mga itinuturo ko ngayon. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Mavs Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. At pwedeng-pwede pa kayong humabol dahil meron pang 6 na araw na natitira para sa enrollment. At para sa gusto mag-enroll ay message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo on November 11. Pero may isang bagay na talagang napansin ako. Naalala niyo ba guys ang naging story ni Alex? Yung grabe na mga pinagdaanan niya, mga trahedya sa buhay niya. Nung 1 to 2 months na yung training ko doon, umuwi yung tatay ko galing sa Bargo. Tapos di namin alam, isang araw, di na siya nakakapagsalita, ganyan. Tapos nag-collapse siya. Yun pala, may aneurysm siya sa utak. Nung time na yun, gipit kami. Kasi wala namang ibang inaasahan. Tatay ko lang. So, kailangan mag-isip ng paraan kung paano tutulong. Kung papanoorin ko siya kung paano siya mag-ensayo ngayon, hindi ko haakalain na meron siyang ganong klaseng mabigat na mga problema. Ngayon nakikita ko kung paano niya hinahandle yung mabibigat na problema na hinaharap niya. Dahil kung rumekta kami sa ensayo at hindi ko naman narinig ang pinagdaanan niya, hindi ko rin iisipin na ito palang bata na to ay may mabibigat na daladala. Grabe yung focus nito ni Alex despite sa lahat ng pinagdaanan niya. And makikita ko na napakaganda at napakatindi ng foundation ng attitude and mentality nitong bata na to. Isang bagay kung bakit gustong-gusto ko siya maging part ng Scholars. Dahil isang magandang halimbawa ang ginagawa niya para sa mga susunod na scholars at maging sa inyong mga nanonood.
na kung siya nakayanan yan daanan at lampasan at mag-focus sa mga bagay na kontrolado niya, which is yung improvement niya, ay siguradong kaya niyo din. Kaya ito pa lang ang unang insight ni Alex, pero sobrang nabilib na ako sa kanya. At sa nakikita ko ngayon ay talagang deserve niya ang pagkakataon na ibinigay namin sa kanya. Ikaw, anong matindi o mabigat na problema ang pinagdadaanan mo? Or baka meron kang kakilala na katulad ni Alex na punong-puno ng talento at potensyal na hindi lang makamove forward dahil sa mga problema at opportunities na hindi na ibibigay. So pwede nyo i-comment yan guys, dahil baka kayo naman ang mabigyan ng opportunity na mapabilang sa scholar ng Mavs Academy. Okay, naka 100 kayo na shoot. Sa loob ng 100 na shoot na yun, you made thousands of moves. Okay? So pag kinain kami yung 100, mukha lang siyang konti. But before you achieve the 100 made shots na ginawa nyo, you did thousands of moves. Hindi nyo lang alam, hindi nyo lang namalayan. You get me? Now, it's called repetition, paulit-ulit. Kakantinan tayo. Most of the time, ang isang skill lumalabas sa game if you surpass 10,000 repetitions. Most of the time, pag naka 10,000 made shots ka na sa ensayo, dun pa lang nag-uumpisang magawa sa game. Okay, may konti improvement, mararamdaman mo na yun, lalo na kung consistent ka. Pag naka 2,000 ka na, 4,000 ka na, 6,000. But after 10,000, medyo mas magiging komportable ka na. Get me? And before you reach 10,000, it will take you months. Kasi if you make 100 a day, that's 3,000 a month. After 3 months, you have 9,000. If you make 2,000 a day, 200 a day, you make 6,000 a month. After 2 months, may 12,000 ka. So it depends dun sa commitment na ibibigay mo, dun sa effort na ibibigay mo, sa oras na ibibigay mo. Mas mag-spend time ka dun sa ginagawa mo, mas mabilis yung improvement mo. Now, by the time you reach 30, 40, and 50,000 made shots, dun mo na mas-start talaga maramdaman. That's maybe after a year. And that's the goal. Kaya siya awkward, kaya siya hindi pa comfortable, kasi nasa 100 ka pa lang eh. Some of you mas comfortable na, some of you mas hindi. Pero the point is, you're just on the first 100. Now, if you make 50,000 made shots sa ensayo, just imagine how many movements you made before mo ma-reach yung 50,000 na yun. And by that time, you will be very, very skilled. By that time, kahit di mo naisipin yung gagawin mo sa laro, lalabas yun. By that time, everything will be natural, instinct. You have your own skills, malakas ka, magaling ka gumalaw, high flyer ka. May kanya-kanya kayong skill eh. Pero hindi ibig sabihin, natatapos na yun doon. Ay, magaling ako. I can make 50 points again, that's it. No. Improvement is continuous. Now, this is repetition, paulit-ulit. It doesn't matter if maganda or pangit yung program. It doesn't matter kung sino yung coach mo. This is about consistency. Kapag naging consistent ka at ginawa mo siya ng tama, it depends how you do it, magiging effective siya. Kahit sobrang galing ng coach mo, kahit sobrang galing ng program or ganda ng program na ginagawa mo, if hindi mo naman siya uulitin, it's also useless. This is about repetition. At hanggang dito na lang guys, magkita-kita tayo sa mga susunod na videos. Excited ako sabihin na magiging part ako ng Pilipinas Super League. And hindi lang yun dahil magiging accessible na siya para sa inyo dahil nasa national TV na at mapapanood natin sa IBC 13 every Wednesday, Friday, and Saturday 6 to 10 p.m. Kaya guys, magkita-kita tayo sa opening ng PSL President's Cup on November 9 sa Smart Araneta Coliseum dahil ito ay free admission, free tickets. Punta lang kayo sa entrance para makakuha ng ticket and marami rin silang mga paraffol. At magiging sobrang exciting to dahil makakasama din natin dito si Bamboo, si Yuki Takahashi, and marami pang iba. So again, magkita-kita tayo on November 9 sa Smart Araneta Coliseum sa opening ng PSL. And para sa mga gusto makakuha ng mas marami pang information, please like and follow their Facebook page, Pilipinas Super League. Highly physical, it's been a close ball game. What a dominant showing on the other end. Good open! And put it in! Wow! Oh, good move. The tenacity, the energy. All day to shoot! Ay, ito, meron tayo mga no hesitation. Hindi rin pa matalo yan. What a ball! That's the way to finish the basket. Look at the hesitation!